Hello mga kasinong, welcome po. Kamusta na po yung lahat mga madiskarte? Yan po, madiskarte. Madiskarting Pinoy. Ito naman po tayo sa ating episode ng video nito. Ipapakita ko po sa inyo meron po tayong new development at parang upgrade. Sa mga kasinong natin sa Pilipinas, ito po yung bagong update ng Sinong Rice Mill Machine. Lahat ng mga interested or sa lahat ng mga first time na nanonood dito at wala pa pong idea tungkol sa Sinong Rice Mill Machine, papaliwanag ko po sa inyong mamaya. Okay, ito po yung bagong update natin sa Sinong Rice Mill Machine. Makikita nyo, yan po ang bagong setup or bagong design ng Sinong Rice Mill Machine. Isang Sinong Rice Mill Machine at made in Korea na pre-cleaner or palay cleaner. Meron nang naka-built-in na elevator. Okay, explain ko sa inyo, paliwanag ko sa inyo kung ano ang purpose ng pre-cleaner or palay cleaner na ito. Una po, bago natin isa lang ang palay sa rice mill, dapat meron itong palay cleaner or tagalinis ng palay. Anong purpose nito? Sineseparate nito ang mga palay na walang laman or tinatawag nating tulyapis. Okay, meron po siyang blower na kung saan lalabas, higupin nito yung mga palay na walang laman or tulyapis. At meron din itong screen na kung saan isi-separate niya to yung mga malalaking mga bato, mga damo-damo, mga dahon-dahon, mga basura, yung hindi dapat kasama sa palay. Okay, tulad mga straws, marami pa. Meaning, ang lalabas po doon, papunta sa machine natin, ay perfect na po at malinis na po ang palay. Buo na at mayroong laman. Okay, yun po ang purpose ng palay cleaner. Pangalawa is yung advantage na kung saan maproteksyonan ang ating Sinong Rice Mill Machine. Paano po siya maproteksyonan? Meron tayong tinatawag na mga consumable spare parts. Ito yung mga tulad ng impeller, urethane, polishing screen at iba pa. Habang gumagana, nagmi-mill yung palay natin or yung sinong natin, nauubos po yung mga consumable spare parts. Kapag hindi malinis yung palay, especially kung merong mga damo, mga bato na papasok doon sa rice mill, mabilis masira yung mga consumable spare parts natin. Palit tayo ng palit agad. Kaya minsan nagreklamo, sir, bakit ang bilis? Ang bilis masira ng mga consumable spare parts. Dahil po yan sa dumi ng palay. Okay, pangalawa po ang reason na kung saan bakit nasisira agad yung mga consumable spare parts natin is hindi po umabot sa 14% and below ang moisture content ng palay ninyo. Ibig sabihin, hindi po siya naibilad ng maayos. Ang pinaka-standard po, kahit yung NFA, kapag magbinta kayo ng palay sa NFA, dapat po 14% and below. Kapag hindi siya umabot ng 14% and below, ang moisture content, hindi nila yan tatanggapin. Ganon rin sa machine natin. Kaya, nadudurog ang bigas natin doon sa output, mabilis siyang madurog, doon pa lang sa huller or husker ay nadudurog na dahil hindi na ibilad ng maayos. Okay? Dapat po na ibilad ng maayos. Mas maganda 13% or 12%. Yun yung pinakamaganda na quality ng palay doon sa moisture content. Pero meron pa rin po kahit na ibilad ng maayos, pero durog pa rin dahil din po manipis yung palay. Meron kasing mga variety na mga palay na manipis. Okay, so yun po ang advantage natin na kailangan itong palay cleaner. Dati, yung old design natin, meron tayong tinatawag na Set A. Ano ba yung Set A? Yung Set A, isang Sinong Rice Mill Machine. Ayan ho, pakita ko sa picture dito. Ang kasama sa Set A, Sinong, separate din po ang elevator. Meron din po siyang local made na palay cleaner. So, ang mangyayari, maglagay ka ng sakong palay doon pa sa imbuduhan ng cleaner.
kailangan mo pang maglagay ng hagdanan or either lamisa or table para maglagay ng sakong palay. And then yung pagkatapos doon, sasaluin ng elevator papunta sa sinong. Yun po ang sa set A. Ang sa bagong setup natin or bagong design, ito ay tinatawag namin, ayan ho yung model, SN300C. Okay, ang sinong machine ay SN300R, ang machine natin. Pero ang complete set nito, isang sinong rice mill machine at ang pre-cleaner na may naka-built-in na po na elevator ay model SN300C. Yun na po ang bagong setup natin. So, ibig sabihin wala na po yung set A. Ito na po yung bago natin. Ano po yung mga advantages? Katulad po sa sinasabi ko doon sa unang video na mababa lang po yung lagayan. Una, ayan, yun pong difference. Hindi na po kailangan maglagay ng lamisa sa sahig na kasi may naka-built-in na po na elevator. Ayan o, naka-built-in na yung elevator. So, pag linis ng palay, diretso na po sa sinong rice mill machine. So, napakaganda itong bagong setup natin. Dati, local made. Kami po yung gumagawa, ang Veroserve Corporation. Ngayon po, direct na po from our supplier mismo ng sinong rice mill machine, pre-cleaner or palay cleaner, made in South Korea na po. Lahat ng mga materials dito ay made in South Korea na po. Wala na pong halong local made. Yan, perfect na perfect. At ang kagandahan dito, mas matipid sa kuryente. Alam niyo ba kung bakit? Kahit yung blower niya, yung blower, nasa 200 watts lang. Yung electric motor ng elevator natin, napakaliit lang po. So, kahit maliit lang po siya, pero malakas. Malakas yung ikot niya. Ibig sabihin, kayang-kaya niya yung standard capacity. Yung dating capacity natin na 300 to 350 kilograms per hour na palay, ganun rin sa bagong setup natin. 300 to 350 kilograms per hour. Kayang-kaya at mas matipid sa kuryente dahil mababa lang. Hindi po siya abot ng 3.5 kilowatts. So, ito po ang pangatlo na hindi ko nasabi kanina sa nakarang video is mas matipid rin sa space. Sinasabi ko po dati, nung marami akong video na ginawa, dati po is 3 meters by 2 meters. Yun po actual size yung machine setup. Pero ginawa namin 5 meters by 4 meters para po at least may merong allowance. Diba? Yung space. Ngayon po kahit hindi siya, meron kaming client na sabi niya nasa 3 meters by or 3 meters by 5 meters. Pwede po talaga. Pwede dahil pataas na po siya. Pahaba. So, ibig sabihin, tipid sa space, mababa lang yung lagayan, at tipid sa kuryente. Okay. Now, ipapaliwanag ko po dito ang sinong rice mill machine sa hindi pa alam, hindi nakakaalam tungkol sa sinong rice mill machine. Ang sinong rice mill machine ay gawa mula sa South Korea. Di kuryente lang, single phase, hindi na kailangan ng 3-phase transformer, maliban na kung bumababa yung supply ng kuryente ninyo. Bumababa po sa 220 volts. Kasi kung bumababa po sa 220 volts ang supply ng kuryente ninyo, kailangan na po ninyo magpakabit ng 15 kVA na transformer. Pero kung hindi naman po bumababa sa 220 volts yung supply ng kuryente, hindi na kailangan ng transformer. Single phase lang. Kailangan nyo lang po magpakabit ng 60 ampere switch breaker, size 10 na wire, at dalawang universal outlet. At least 20 amperes or 16 amperes yung saksakan. Yung universal outlet. Heavy duty yun. Dalawa. Yun po ang kailangan nyong ihanda bago dumating yung delivery. Ito po ay hindi ginagamitan ng rubber rolls dahil impeller type ito. Kaya maiwasan ang pagkadurog ng bigas doon sa Shino. Pangalawa is, meron ng built-in na distuner. Ibig sabihin, malinis na yung bigas natin. Hindi na po tulad ng ibang kunuhan na marami pang mga bato at durog. Ito, less yung broken. Hindi po siya ganun ka-perfect
Baka sabihin nyo, sabi ni Sir Ayan, walang durog, bakit may durog? Meron pa rin, pero hindi, at least, hindi marami. Okay? So, konting-konti lang po talaga ang durog. Listen, ibig sabihin, maliles yung pagkakadurog. Dahil impeller type po ito. Pangalawa is, wala na mga bato-bato. Kahit buhangin, mga white sand, ay kaya niya pong i-separate. Kaya malinis na po yung bigas. Pwede na pang binta sa merkado. Ibig sabihin, well-milled na po ang bigas natin. Ayan, well-milled na po. Ibig sabihin, well-milled. Pwede na pang binta sa merkado, pang market na po natin. Sa lahat po na nagbabalak magnegosyo, this is a perfect business opportunity for everyone. Kahit sino pwede dito. Magnegosyo na po kayo. Pwede kayong magba-buy and sell ng palay, then binta nyo na bigas. Next, kung meron kayong palayan, at least hindi na kayo mag-isip pa na pumunta sa malayong bayan para magpamil ng palay ninyo. Next is maliit lang. Sa lahat po na humahanap ng malakas at pangmaramihan, ito ay hindi pwede sa inyo. Pero kung magsisimula pa lang po kayo at gusto nyo ng kahit maliit lang pang personal use, or pwede rin sa mga kapitbahay, mga community na gusto nyong magpapamil sa inyo, pwede po ito. Pero kung ang hanap nyo pang malakihan, pang malakasan, tinulada or ilang tons yung papamil, pwede ito kasi kaya po niya mag-mill ng 60 to 80 kaban sa isang araw. Palay pa lang po. Now, magkano naman po yung bigas sa output per hour? Siguro nasa 4 hanggang 5 sakong bigas bawat oras. Kasi sa ating sa palay pa lang is 6 to 7 kabans per hour. Alright? Recovery rate po niya ay nasa 66%. Ibig po sabihin, sa 100 kilos na palay, 66 kilos yung maging bigas. Depende pa rin po sa quality ng palay. Alright? Nagde-deliver po kami kahit saan sa Pilipinas. Ang VeroServe Corporation ay nagde-deliver mula Luzon, Visayas at Mindanao. At meron din po tayong mga technician na pupunta po sa inyo para mag-install at mag-conduct ng training. Okay, sa delivery fee, meron po tayong delivery fee kahit saan, Luzon, meron po delivery fee, Visayas and Mindanao. And then, magkano naman po ang Shinong Rice Mill Machine? Hindi ko po pwede sabihin dito dahil iba-iba. Baka sabihin nyo, napanood ko yung video ni Sir Ian, sabi niya ganito yung presyo, bakit ngayon iba na? Dahil yung video na yon, baka mapanood nyo after a year or ilang buwan na, iba na rin po yung presyo. Kaya sa ngayon po naka-promo po kami. Message po kayo sa akin, add friend nyo po ako sa Facebook, ayan po yung Facebook account ko, add friend nyo po ako at pwede nyo po akong ma-direct message, pwede nyo na akong i-video call. Okay? Sasagutin ko po. Kasi kung sa cellphone, iba. Kung tatawagan nyo ako sa cellphone, hingiin ko pa rin sa inyo yung Facebook ninyo dahil mas mabilis sa Messenger. Dahil makita nyo ako, legit na legit po. At pwede ko i-send sa inyo yung complete details, mga videos at pictures ng machine natin. At update. Alam nyo, gumagawa po kami ng group chat sa Messenger na kung saan andyan yung mga technician natin, ang sales, ang admin, andyan din po sa group chat natin. Ang group chat, ang purpose nito ay ito na po yung after sales service support natin. Yun po ang pinagmalaki ng VSC Agricultural Machineries or VeroServe Corporation dahil sa after sales service support. Tested and proven na po yan sa mga user natin sa Shinong Rice Mill Machine. Hindi na po kayo kailangan pumunta sa store pag may problema. Dahil anytime, pwede kayong mag-message sa Messenger and then sasagot po yung mga technician natin kung ano po yung kailangan nilang gawin doon sa machine niyo kung meron kayong mga problema sa machine. And then kung bibili kayo ng mga consumable spare parts, lahat ng mga spare parts natin ay available. Huwag po kayong matakot sa spare parts. Kahit South Korea po ito pero available na po dito sa atin. Hindi na po kayo kailangan pumunta sa store para bumili ng mga consumable spare parts. Sa Messenger mismo, pwede na po kayong mag-order. At pinapadala po namin yung order ninyo sa LBC or GNT or ano man yung mga courier services.
3 to 5 days darating na po sa inyo yung order ninyo at ang bayad ay cash on delivery. Less hassle, di ba? So mabilis lang. Hindi na po kayo kailangan mamasahe pa. Alright? So order na po kayo. Kailangan lang po natin valid ID at complete delivery address ninyo at ang reservation fee natin na 10,000. Ang 10,000 na yon ay ano po yan, deductible sa total price ng machine. Kaya wag po kayong matakot tungkol sa reservation dahil maraming nag-comment sa videos or sa Facebook man ay kung may reservation fee daw, scammer. Kaya nga mga ma'am and sir, mga kasinong, so yan po talaga ang requirements natin. Huwag po kayong mag-alala dahil tested and proven naman po tayo. I cannot afford to scam. Hindi po tayo scammer guys. Legit po tayo. So, pwede nyo po i-check ang ating mga post sa video, sa YouTube, sa Facebook. Updated po tayong lahat. So, hindi ko po yan gawin para lang masira yung pangalan natin or ng company natin. Ayan. So, tawag na po kayo, message na po kayo. Kung hindi ko po kayo masagot sa tawag ninyo, ibig sabihin meron akong kausap or either busy lang po ako or either po, mas maganda akong i-message nyo muna ako sa Facebook or sa aking contact number para magre-reply ako. And then, yun, tatawagan ko na kayo or pwede na kayong tumawag. Maraming salamat po. God bless everyone.